Sa itim na altar daw nakalagay ang aming litrato. May mga kandilang itim na nakasindi. Sabi ni Katie, tinitigan ng litrato ang bata at may kumukurot sa loob ng kanyang dibdib. Ganun ang sinabi niya nang umuwi siya mula sa bahay ni Aling Sayon. Halatang nanginginig pa ang boses ng anak ni Kuya Randy nang ikwento niya sa amin ang nakita. Hindi na ako natuwa sa mga kwentong ganyan. Dapat sanay na ako. Lumaki naman ako rito. Alam ko ang takbo ng mga usapan sa baryo. Pero may mga bagay na hindi mo na lang basta binabaliwala kapag nakita mong may ipis na tumatakbong palabas sa bibig ng isang bata at hindi lang iyon naglaho sa loob ng kwento ng mga matatanda. Ako si Martin. Nagbubungkal araw-araw sa sakahan ni Mang Lando noon. Tumatagal hanggang hapon para mag-ani ng palay, mag-ayos ng imbornal, mag-alsa ng bakuran. Simula nang lumipat ang pamilya ni Kuya Randy sa kabila ng daan, naging mas maingay ang aming kanto. Si Randy, asawa ni Ate Guring, mabait, payak. Mahilig magkwento sa umaga habang nagpapahid ng pawis sa noo at sinasabi kung magkano raw nadagdag ang barya kapag maayos ang trato ng alaga sa araw. Si Guring naman, bagaman matanda na, mabilis ang pagdulas ng dila. Lagi siyang may opinyon at hindi takot makipagtalo, lalo na pagdating kay Aling Sayon. Si Katie, 5 taon, matamis at palakaibigan. Siya ang unang napagaan sa bahay nila Randy. Nang dumaan sila rito, nagdala pa nga kami ng halo-halo nung unang linggo nila dahil bata at pagod sa pagbiyahe. Pero hindi nagtagal at nag-iba ang ilalim ng mga salaysay. Minsan, maliit ang espasyo sa baryo para sa gitla ng inggit at lumang alitan. Kailangan may sisihin kapag may hindi maipaliwanag. At kapag may hindi maintindihang sakit, lagnat na di nawawala, balat na parang may dumudugo o parang may insekto sa loob, ang sagot ng marami rito ay barang. Hindi ako relihiyoso para gumanti sa paniniwala, pero sa buhay baryo, may mga bagay kang tinatanggap na may sarili ring kalakaran. At sa aming baryo, kapag may sinabi ng ilan, kumakalat ito na parang tuyong damo na naninigas at bigla na lang sumisiklab. Nang unang umusbong ang problema, maliit pa lang ang pagkwentuhan. Baka nagutom lang si Katie, naglaro lang sa labas, sabi ni Goring sa akin isang gabi habang tandang sinusubukan niyang paasin ang kalan sa kusina. Si Goring, may mga pilat sa kamay na parang palaging may bagong sugat at madalas siyang kinukwento na palaging inaato pag ang maliit na anak. Hindi siya madaling maiyak, pero sa gabing iyon, ramdam ko pagkabalisa sa kanyang tiningnan. Hindi basta-basta to, Martin, ang sabi niya, habang ang mga daliri niya ay kumikiskis sa talukap ng palanggana na may malamig na tubig. Kahit anong lunas, kahit anong aral, hindi nawawala ang tinig ni Katie. Sabi niya tumitingin ng larawan. Ako mismo, nang nagpunta ako sa bahay ni Aling Sayon kanina, nakita ko ang larawan namin, nakatapat sa isang maliit na altar, parang may itim na tela at ilang kandilang hindi puti ang ilaw. Napahinto siya at napasimangot. Kung lalim ang galit ng sinuman, baka sinubukan yan. Pero sino? May mga bagay na kusang umuusbong. Unang gabi na lumabas sa mga ipis mula sa bibig ni Katie, kumalat agad ang takot. Hindi naman siya sumigaw ng malakas. Mas marami pa kaming nabalitaan sa hininga at sa sabi-sabi ng kapitbahay. Pero pagkagulat at pagod ang bumalot sa amin ng umaga na makita ko si Katie na hapong-hapo may maliliit na dumi sa tabi ng bibig. Hindi ko na kailangan maglarawan ng detalyado. Ang isip ng tao agad napupuno ng imahe na hindi na maganda. Hindi rin namin inakalang ganung kaseryoso ang magiging tugon ng baryo. Lumabas ang unang simptomas sa gabi. Si Katie ay nanlumo at biglang tumakmo papunta sa ilaw ng silid ni Ate Guring. Humawak sa kanyang tenga at nagsabing may nagdikit sa loob. Inakala namin na takot lang sa dilim, pero nang sumunod na araw ay may namamaga sa dulo ng kanyang tenga. Tumulo ng maliliit na itim na butil-butil, bagay na kahit si Merly noon, ang batang albularyo na dating tumulong pa sa amin, ay napatingin ng may agam-agam. Hindi ordinaryong alerhiya, ang sabi niya, habang tinuturo ang maliit na batik sa balat ni Katie. Lumalabas na mas malalim ang sakit kaysa sa inakala. Ang komunidad, tulad ng naasahan, hindi nagtagal na nagkaroon ng sariling hukom. Nagtipong-tipon sa tabing kalsada ang mga kapitbahay at parang ang bawat ilong ay may dalang kwento ng kamag-anak at kapitbahay na may karanasan. Aling Sayon yun, ang sigaw ng ilan. Tingnan ninyo, madalas siya nag-iisa, laging may daladalang palayok. Si Aling Sayon, na matatanda na at palihim na tila palaging may tanong sa mga mata, madalas siyang pinagmumulan ng mga kwento nang dito pa kami pumasok bilang bagong salik sa baryo.
May sinasabing sibiling alitan noon sa pagitan niya at ni Guring, isang lupang hindi maayos na napag-usapan, isang alitan ng kaldero, maliit na bagay na lumubo dahil sa pride. Nang minsang napapaharap si Guring sa kanya, may hindi mabilang na batikos. "Kayo ba ang pupunga? Baka sa inyo nagmulayan," sigaw ng isa habang pilit pinipigilan ni Randy ang galit na sumabog sa dibdib niya. Hindi ko malilimutan ang pag-ihip ng hangin noong mga sandaling iyon, amoy ng tuton mula sa kusina, usok ng sigarilyo na mahina at ang halos malalim na paghinga ng mga tao na parabang naghahanap ng makakapitang kalaban. Ako? Nandun ako sa gilid, nagmamasid. Hindi ko sinabi ni sino-sino dapat sisihin, pero hindi rin ako nakontento sa pag-iisip na manunood lang habang lumalala ang sitwasyon. Nakita ko ang takot sa mukha ni Randy. Hindi ang takot na nabawalan ng pera, kundi takot na mawala ang kanyang anak sa isang bagay na hindi niya kayang hawakan. Nakita ko rin ang pagtitiwala sa isang komunidad na minsan ay nagiging sandata upang saktan ang isang inosenteng tao. "Martin, tumulong ka nga." Ang pakiusap ni Randy isang gabi habang umuulan at kita mong ang bawat patak ay parang nagpapabanlaw sa aming mga pangarap. Pakiusap. Hindi ko gusto na mabiktima ang aming anak. Ang tinig niya simple at diretsyo. Hindi ako makakasalungat sa ganoong tanong. Kaya nagpa siya akong maglakad papunta sa bahay ni Aling Sion kinabukasan para tingnan, hindi bilang hukom, kundi bilang kapitbahay. Pumasok ako sa maliit niyang kubo na medyo madilim kahit tanghali. Ang pader ay may kaliskis ng lumang pintura at sa isang sulok ay may mesang may naka-abstract na tela. Sa ibabaw may nakatayo na larawan, hindi ko inaasahan. Ang larawan ng pamilya ni Randy ay tunay na nakaharap, nakukonsentra sa isang maliit na altar na may mga bagay na hindi ko akalain na makikita sa tahanan ng isang matandang babae. Hindi ako agad kumilos, may malalim na lungkot sa akin. Maya-maya pa, naramdaman ko ang maliliit na hakbang sa likod ng aking tingin. Si Aling Sion, nakatayo sa batong hagdan, mukha niya may linya ng pagod, ngulit hindi mapaniwala ang kanyang mga mata. "Pumasok ka anak," mahinang sabi niya. "Hindi ako yan, hindi ako gumagawa ng masama." Ang boses niya medyo asiwa at tila may kumakapit na luha. May mga araw man nakikita ko siyang magbenta ng gulay at di nagkakamali sa pagbawi ng sukli, ngunit alam ko ring hindi iyon dahilan para iligtas siya sa mga paratang. May ibang gustong magdulot ng sakit, dagdag niya, at sa pagkumpas niya sa larawan ay pumikit siya at lumabas ang mahinang pag-iyak. Hindi ko mawari ang totoo sa kanyang sinabi, ngunit ang impormasyong iyon ay muling nagbukas ng isipan ko sa posibilidad na may taong naghahanap ng maling sisihin. Paglabas ko sa bahay ni Aling Sion, napansin ko ang mga matatandang nagkakalimutan sa tabi ng kalsada. "Siya yata," bulong ng isa. "Kita mo siya kanina, akala mo'y nagmamahal, pero may tinatagong kasamaan." Ang mga salita ay parang bato na dumadaplis sa puso ko. Hindi biro sa baryo ang ganitong usapin, nagiging pangulo ang galit at nalilimutan na ang pagdududa. Kinabukasan, habang nagpapalit kami ng damit para pumasok sa sakahan, may dumating na bata na humahabol sa akin. Kuya Martin! Kuya Martin! Dito po! Dito po!" Nahandusay ang hininga niya. "Katie po," may lumabas sa tainga niya. Parang ipis po." Hindi ko alam bakit napipikit ako ng sandaling iyon, hindi dahil ayaw kong makita, kundi dahil alam kong anumang makikita namin rito ay magpapabago ng takbo ng buhay ng isang pamilya. Dinala namin si Katie sa bahay ni Randy, may lamig sa paligid ng aming mga kamay at hindi namin alam kung paano lilingapin ang isang bagay na ayon sa karamihan ay hindi karaniwang karamdaman. Hindi namin hinayaan ang isang malakihang eksena, tahimik kaming nagtulungan. Nang bumukas ang bibig ni Katie dahil kinakailangan niyang huminga ng malakas, may munting pag-iilaw ng itim na bagay sa loob. Hindi ko ilalarawan ng detalye ang itsura dahil hindi iyon ang puntong mahalaga. Pero ipapahayag ko ang tunog. May kalansing ilong, isang maliliit na hakbang at ang malabong pag-ikot ng hangin na tila may pinanggagalingan. Sumigaw si Randy nang muntik na mawala ang kontrol. Tumingin siya sa akin nang parang ako ang may alam ng isang paraan para hilumin ng ganito. Nilapitan namin si Murphy. Bata pa siya, halos kasing edad lang ng ilang nakatatanda niyang tinutulungan niya noon, ngunit may dating sa kanya na mahigpit at malalim. Hindi niya ipinakita ang sama ng loob o takot, at sa kanyang katawan ay may mga marka ng pagod, gaya ng akin at ni Randy at ng marami sa amin. Nang dumating siya sa bahay ni na Randy, pinatingin niya si Katie ng walang pagyabang at may seryosong pag-iisip. "Tingnan niyo," sabi niya sa akin ng mababa. "Hindi ito basta-basta. Ito'y may malakas na halik na hindi kayang tanggalin ng simpleng gamot o bulong. Kailangan nating makahanap ng pinagmulan. Hindi ako magpapanggap na kaya ko ito ng nag-iisa."
May kabagalan sa kanyang pananalita na nagsasabi na hindi siya nagpapalakas ng loob. Ilang taong pag-aaral sa albularyo ang ipinakita sa kanya ang hangganan ng kanilang kapangyarihan. Habang nag-uusap kami, dumating ang mga kapitbahay na may iba't ibang pananaw. May mga nagmumungkahi ng simpleng paglayas kay Aling Seon, mayroon namang nagmumungkahi ng pagtawag sa mayor o sa isang doktor. Pero alam namin sa loob na sa baryo, ang doktor ay mahirap abutin at ang oras ng himala ay hindi laging dumating sa oras ng kagipitan. Higit sa lahat, ang takot ay nag-uugnay sa amin at nagbibigay ng iba't ibang kilos. May nais maghukay ng katarungan, may nais magtago at may nais sumamo. Hindi ko na kaya na manood lamang. Tumulong ako. Naglakad kami hanggang sa dulo ng aming kalsada kung saan ang bahay ni Mang Lando ay may malaking bakuran, ang dati kong pinagtakrabahuhan. Napansin ko nakakaiba ang kilos niya nitong mga nakaraang araw. Madalas siyang nagpapanggap na babae kapag may dumadalaw o kaya ay nagtutulong sa may mga pananim na hindi naman niya pinapansin noon. May mga oras na tumitigil siya sa gilid ng aming sakahan at tumitingin sa direksyon ng bahay ni Randy na parang may ipinatong na galit. Sa isang gabi, nagpasya ako na puntahan siya, hindi para mag-akusa, pero para makita kung ano ang ginagawa ng isang kapitbahay na dati mong kasama sa trabaho. Tumunghay ako sa bakuran, may ilaw sa bintana at may anino na naglalakad papaloob. Ilang hakbang ang lumayo ako at narinig ko ang mga bulong na hindi ko maintindihan. Hindi ako nagduda sa nakikitang anyo, si Mang Lando, nakablusa na medyo makapal ang tela, may takip sa ulo at tila may pagbabago sa paraan ng kanyang paglakad. Hindi ko sisihin ng sino man sa pagiging malikot sa gabi, pero ang pagdududa ay dumating nang makita ko siyang maglatag ng isang maliit na bagay sa maliit na hukay sa gilid ng kanyang bakuran. Hindi malinaw kung ano iyon, pero may kaunting tunog ng pag-ikot ng plastik at tila may napakaliit na bagay na kumikilos. Nag-inat ako sa aking sarili at lumayo. Maaaring wala akong nakitang anuman at maaaring utak lang ang bumalot sa akin. Pero pagbalik ko sa bahay, may kakaibang lamig sa hangin na hindi ko naramdaman noon. Nagtakbuhan ako pabalik sa tabi ni na Merly at Randy at nagsimula kaming ug-usap tungkol sa sinasabi ng batang albularyo. Kailangan ng proteksyon at hindi lang para sa katawan, kundi para sa pananampalataya ng pamilya ni Randy. May mga taong gumagamit ng ibang paraan para saktan, bulong ni Merly. Pero hindi natin sila mabubura sa pamamagitan ng paninisi sa taong matanda na at iisa lang ang kasama. May mga tao na nagtatago at nagpapalitan ng muka para ilagay ang sisi sa iba. Hindi man niya sinasabi ang pangalan, ramdam namin ang direksyon ng kanyang sinasabi. Lalo na nang ipaliwanag niya na may mambabarang na mas malakas sa karaniwang bulong. Isang nilalang o tao na kayang kontrolin ang mga alaga o hayop upang gawin ang mapangwasak. Naku, paniwalaan man o hindi, lahat kami ay nagkaroon ng sariling imahinasyon. Isang banayad na katahimikan ng bumalot at sabay kami na nagpasya na hindi kami tatayo lamang habang dumarami ang sugat. Anong gagawin natin? Tanong ni Randy, na hawak ang kamay ni Guring na nanginginig. Hindi ko kaya na mawala ang anak ko. May mga panahong ang isang tao ay napipilitang gumawa ng mga bagay na hindi niya inaakala. Hindi yun pagiging bayani, kundi pagkahati sa pagitan ng takot at pananampalataya. Nagpasya kaming kumonsulta kay Mang Lando mismo sa kabila ng aking sariling pag-aalinlangan. Siya ang pinakamaalamat na tao sa aminin, gumagawa ng unang lunas tuwing may nagkasakit sa aming sakahan noon at may mga kwento tungkol sa kanya na lalaki man o babaeng naglalakad na tila may ibang tinig sa bibig. Ngunit hindi ito sapat para ipawalang sala siyang agad. Hindi babasa sa ginawa namin ng tama, nag-usap kami, tinanong, hiniling na tumulong. Lumipas ang ilang araw na puno ng pagdududa at pagpapakasakali. Si Katie ay bumaba ng bahagya ang lagnat, pero may mga gabi na siya'y napapailing at umiiyak ng hindi maunawakan. Si Guring ay nagkaroon ng mga batik sa balat na nangangamba kami. Si Randy ay walang humpay na pagod at tila ang kanyang mga mata ay nauupos mula sa di katulugan. Ang baryo, parang isang gamutin na sugat, ay nagsimulang mag-igting ng usapan sa bawat sulok ng kalye. Isa sa mga pinakamahirap na sandali ay ang pagtitipon sa aming maliit na kubo para pag-usapan ang susunod na gagawin. Nasa paligid ang ilang matatanda, ang ilang nanay at mga kabataan. Ang bawat isa ay may ideya. Ang takot at inggit ay bumubuo ng ating diskurso. May nagsabi, basta
Kung sino man ang mambabarang, kumikilos ng mag-isa, putulin natin ang ulo niya. At may sumatot, hindi pwede ganyan. Hindi tayo pawang hukom. Ang dialogo ay nagkakalas. May mga taong nais karagdagang hakbang pulisya. Merong nais simple at tahimik na pag-aayos ng relasyon. Ako mismo ay nagtataglay ng panloob na pag-urong. Hindi ko gustong mag-utyok ng karahasang hindi magbubunga ng mabuti. Ngunit kapag ang takot ay lumago at ang galit ay nagniningning, nagkakaroon ng ideya na dapat may maparusahan. Hindi iyon kung ano ang gusto ko, ngunit ganoon nga ang nangyayari sa maraming baryo. Ang sugat ay hindi lunas ng sugat. Sa pagkakataong iyon, lumabas si Merle at may dalang maliit na supot. May nakita akong kakaiba sa ilalim ng bahay ni Mang Lando. Sambit niya ng may kabigatan ng boses. Hindi ang ano, ngunit may mga bagay na hindi para sa karaniwang tao. Hindi ako sigurado kung sa anong paraan ginagamit iyon, ngunit may mga palatandaan na nagsasaad ng intensyon. Huminto siya at tumingin sa amin, sabay kita ang pag-igting sa kanyang mga mata. Kailangan namin ng isang taong magmamasid at mag-investiga. Hindi para mag-akusa agad, pero para maghanap ng totoo. Ako, na dati palaging nagmamasid, ngayon napilitan na maging tagapagsiyasat. Hindi ko alam kung handa na ako. May takot sa puso ko at alam kong kapag nagsimula kang pumili ng panig, hindi na madali ang pag-uwi sa dating pagtingin sa mundo. Subalit, may isa akong bagay na hindi natitinag. Hindi ko papayagan na mawala si Katie dahil lamang sa katahimikan ng pagbubulag-bulagan. Nagpasya kami, maghahanap ng ebidensya, manonood ng hindi nagmamadali at hahabuli ng mga usaping bumabalot sa amin. Hindi iyon madali. Sa gabi, lumalabas ako at nag-iikot sa paligid ng bahay ni Mang Lando. Ang buwan ay manipis at ang hangin ay parang naglalaro ng mga dahon sa ilalim ng lampara. May narinig akong kalansing mula sa loob ng bakuran. Munting mga tunog na parang ipinapaloob sa kahon at agad akong tumago sa likod ng pader. Dito ko nakita ang isang anino na hindi kapantay ang paggalaw. Tila isang hayop na sinusunod ang isang utos at ang tao na namumuno ay may pagbabago sa muka. Hindi ko agad nakita ang buong anyo, ngunit may sapat na sa akin para malaman na may isang bagay na hindi maayos. Ang mga mata ng anino ay may kakaibang tingin at ang kilos nito ay parang sinasakyan ng isang hindi nakikitang kapanalig. Kung ang lahat ng mga ito ay totoo, ang karma ang nakakulong sa ulo ng bawat salita sa aming baryo ay hindi na isang simpleng kasabihan. May taong gumagawa ng masama at tila may mga ibinabalik sa kanya na hindi agad nakikita ng marami. Bago ako tuluyang sumilip, naramdaman kong may humawak sa aking braso mula sa likuran. Si Merle yun, ang mga mata niya ay seryoso at huminga siya ng mababa. Nakita mo rin, tanong niya. Tumango ako. Mag-ingat ka, Martin, hindi ito biro. Kung aangkat ka ng galit, baka maging hindi natin mapigilan ang mangyari. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang sinabi. Dati lang kami nagkakatampuhan sa mga maliliit na bagay. Ngayon kami ay magkakampi sa isang laban na hindi namin inaasahan. Mula doon, nagpursigi kami ng maliit na grupo. Ako, si Merle, si Randy, at ilang kapitbahay na may lakas ng loob. Hindi kami nagbabanta. Hindi kami naghahanap ng dugo. Nais lang namin ng katotohanan. Ang pag-ibig ng isang ama, ang pag-ibig ng isang asawa, ang natatanging pananaw ng isang magkakapitbahay, iyon ang nagtulak sa amin. Ngunit ang baryo ay malabo ang paningin kapag naglalaro ang galit at may mga pagkakataong ang isang maliliit na bagay ay nagiging malaki. Sa huli ng gabi na iyon, habang nagpaplano kami, sinabi ni Merle ng may kahigpitan, kung may mambabarang, hindi natin siya mahuhuli sa ilaw ng araw. Nagpapalit-palit sila ng muka, nagpapanggap para masisi ang iba. Kaya kailangan nating dahan-dahan at mag-ipon ng ebidensya. Alalahanin ninyo, karma ay darating, pero hindi sa paraang tayo ang magiging hukom. Nang umuwi ako, hinalikan ko ang lamig ng hangin. Iniisip ko si Katie na tulog na ng mahimbing. Ang maliit na dibdib niya ay umaangat at bumababa. Napatingin ako sa larawan ng pamilya ni Randy. Ngayon ay nasa aking isip ng malalim. Hindi ko alam kung ano ang hihintayin namin. Pero alam ko na kapag nagsimula kang ilahad ang katotohanan, hindi na ito matatabunan ng mga bulong at inggit. Nagpasya akong bantayan ang kilos ni Mang Lando sa gabi ng darating na linggo. Hindi dahil galit ang nag-udyok,
kundi dahil ang bawat tao rito ay may karapatang malaman ang pinagmulan ng sakit. At habang nagpaplano kami, ang baryo ay nagbubukas ng sarili nitong sugat. Lumalabas ang mga lumang alitan, bumabalik ang takot, at may mga taong naghahanda ng kumuha ng sariling hustisya. Hindi iyon ang gusto ni Merle at ni Randy, at hindi rin ang gusto ko. Ngulit alam ko rin na ang karma, sa maraming anyo, ay may paraan ng pagdating. Minsan tahimik, minsan malakas, at minsan masakit. Sa gabing iyon, nakaupo ako sa harap ng maliit na ilaw sa kusina, hawak ang tasa ng mainit na tsaa, at pinakinggan ang tahimik na huni ng mga ipis sa dingding. Kahit hindi mo gustuhin, ang ingay nila ay parang paalala na may gumagalaw sa ilalim ng lupa ng amin mga buhay. Ang susunod na hakbang namin, magmasid, mag-ipon ng bagay na hindi basta sinasabi ng mga nagkukwento at ilapit ang katotohanan sa isang paraan na hindi magpapatalo sa ating pagkatao. Mulit sa likod ng planong iyon, may isang bagay na pumipigil sa akin. Ang ideya na ang salitang karma ay hindi lang banal na salita dito sa baryo. Ito ay buhay na naglalakad at naghihintay ng pagkakataon upang magbiro sa sinumang nagbunga ng kasamaan. Kinabukasan ay papunta kami sa sari-sari store para kumalap ng impormasyon. Hindi lang kami magpapakalat ng akusasyon, magtatanong kami, magmamasid sa kilos ng mga kapitbahay at aalamin ang pinanggalingan ng maliit na bagay na tila gumagalaw sa loob ng ating bahay. Ngunit habang pinipili ko ang salaysay na iiwan sa inyo ngayon, alam kong may humahawak na malakas sa kwento. Ang karma ng binarang na kapitbahay ay magsisimulang magpakita ng itsura niya, unti-unti at hindi inaasahan. At ang aming baryo ay hindi na magiging ganun lamang na tahimik muli. Kinabukasan ng aming desisyon na magmasid, nagbago ng husto ang aking pag-alis ng bahay. Hindi na ito simpleng pag-aabang lamang, may bigat na nakaukit sa bawat hakbang. Sumama si Merle, si Randy at dalawa pang kapitbahay na sina Tonyo at Lila. Mga taong hindi takot magsalita pero may takot pa rin sa puso. Nagkasundo kami na araw-araw mag-ikot sa bakuran ni Mang Lando, magbantay sa mga kakaibang galaw at mag-ipon ng mga tanong na hindi basta-basta masasagot ng mga bulong-bulong lamang. Sa unang linggo, walang halatang kakaiba. Ang bakuran ay tila ordinaryo lang, may amoy ng lumang dumi ng kalabaw, tuyong damo at ang mga patak ng pawis ni Mang Lando sa kanyang mga gawain. Pero ang paningin ko ay hindi na gaya ng dati. Ang bawat anino sa dinding ay pinipisil ko ng mga tanong. Ang mga mata ko ay nagiging mata ng maninilbihan ng katotohanan kahit na may takot akong matuklasan ang hindi ko gustong makita. Minsan nakikita namin siyang maglakad palabas na parang babae. May takip sa ulo, may tela na balot sa balikat, at may daladalang maliit na supot na minsan ay may tinatagong maliliit na bagay. Hindi namin pinapansin ang anyo niya noon, mas pinagtutuunan namin ang kilos. Isang hapon habang nag-uusap kami sa tabi ng daan, nakapadaan ang boss ni Lando, si Mang Tonyo, na dati ring nakikipagtrato sa sakahan. Huminto siya at tumingin sa amin na parabang may alam. "Tingnan ninyo anak," bulong niya sa akin ng malapit. "Baka hindi niya kayo pagkatiwalaan. Alam kong may mga usapin kami noon, pero parang may ibang problema ang lalaki. Hindi ko alam kung babanggitin ko ang pagkakainis sa kanya noon. Madalas ay pinagtatawanan niya si Lando dahil sa kanyang kakaibang gawi. Pero ngayon, nabasa ko ang pagkabalisa sa kanyang muka. May bagay na umiikot at hindi ito simpleng selos ng kapitbahay." Nagtagal kaming nagmamasid at nakilala rin namin ang ilang alaga ni Lando. May mga lumilipad na langgaw na tila hindi sumusunod sa anyo ng karaniwang insekto. May maliit na ibon na tumatawag ng kakaiba tuwing sasapit ang dilim at minsan may isang kalabaw na naglalakad na parang hindi kontrolado. Hindi namin sinisiguro kung ang mga yun ay totoong kontrolado ng tao o kung kami ang naglalagay ng katauhan sa kung ano lamang ay hayop. Ngunit may hindi maitatanggi. Sa gabi may mga tunog na parang kuliglig pero mas malakas. Parang maraming dila ang nagpapakawala ng ingay at sa tabi ng bakuran ni Lando may damo na parang nabahira ng itim na abo tulad ng natirang usok ng bagay na sinunog. Isang gabi, nakakita kami ng paglalakad ni Lando papunta sa ilog. Sunod namin siya ng malayo. Hindi kami pumasok sa kanyang sala o nagbukas ng bintana. Nakatayo lang kami sa lilim ng mangga. Nag-iingay ang mga dahon at parang sinasabi ng hangin ng isang lihim. Habang tumigil siya sa gilid ng ilog, nakita ko ang paghawak niya sa kanyang dibdib at sa loob ng isang dampi, parang nagbulong siya rito ng may tinding galit. May nakapikit siyang mga mata at may maliit na bagay na kumikislap sa kanyang kamay. Hindi malinaw kung ano. Nanahimik lang kami at hindi sinubukang lapitan.
Pag-uwi namin, napagpasyahan ni Merly na mag-alaala sa isa pa niyang kakilala, isang taong may alam sa mga tradisyonal na bagay pero hindi nagtatangka na gumawa ng masama. Tinawag niya si Aling Sabel, isang matandang albularyo mula sa bayan na may respeto sa aming lugar dahil sa kanyang tahimik na pagkatao at hindi pag-aangking kahanga-hangang kapangyarihan. Nang dumating si Aling Sabel, hindi siya naglakad na mayabang. Umupo siya sa gitna at huminga ng malalim. Kitang-kita ang pagtanda sa balikat niya. Kailangan nating malaman ang hangganan ng ginawa, bungad niya. Hindi lahat ng nangyayari ay gawa ng tao at hindi rin lahat ng gawa ng tao ay dapat husgahan agad. May paraan kami ng pagtatanong, ngunit hindi ako magbibigay ng listahan ng mga susi o amulet. Ang alam ko lang, may gumagalaw na hindi dapat gumalaw. Walang kumidik na magic trick ang ginawa ni Aling Sabel. Walang spesipikong ritual na ipinaliwanag sa amin dahil ipinagbabawal ito sa isip ko na gawan ng hakbang-hakbang. Sa halip, nagkwento siya ng mga palatandaan at ng mga limitasyon. Kung may insekto na lumalabas sa bibig ng bata at hindi nawawala sa simpleng oras. Kung ang sakit ay parang nagmumula sa galit ng tao. At kung ang insekto ay nagbabalik sa pinanggagalingan nito, iyon ang senyales ng mas malakas na puwersa. Sinabi niya na dapat may humarap na albularyo na may malinis na puso at isang taong may lakas ng loob na makipagtapat sa pinaghihinalaan, hindi upang maghatol, kundi upang ilantad ang katotohanan. Sa kanyang pamamaraan, hindi siya nagbigay ng detalye kung paanong tinatawag ang mga alagang ipis o langaw. Ipinaalala niya sa amin na ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa panunupil, kundi sa pagtatamaan ng pagkakamali. Ang karma, sabi niya sa amin ng malumanay, ay hindi basta parusa. Minsan ito'y bunga ng ginawa at minsan ito'y paalala para ang isang tao ay magbago. Napansin ko ang kanya-kanyang pagkandili ng mga mata habang sinasabi niya iyon. Ako mismo ay nag-init ang dibdib dahil hindi ko maintindihan kung anong uri ng pagbabago ang hihinging sa isang taong tulad ni Lando. Dumating ang araw na may malakas na ulan. Sa gabing iyon ay napakaaktibo ng mga insekto. Nagising si Katie sa gitna ng gabi, umiiyak, at nang dahan-dahan pinatingnan namin siya, may nagliliwanag na mga itim na mancha sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi namin inexplore ang itsura. Ang tunog lamang ng pag-iyak niya ang nagpakawala ng takot. Agad na tinawag namin si Merly at siya naman ay nagsalita ng mababa kay Guring. Dapat natin siyang bawasan ng takot, sabi ni Merly. Huwag natin siyang ipilit na umusisa sa kung ano ang kinalaman ng mga bagay. Kailangan natin ng katahimikan dahil minsan kapag napabigla ang sitwasyon, mas lalong gumigising ang bagay na iyon. Naalala ko noon ang mga unlaping salita ni Randy. Hindi emosyon dahil sa pera, kundi pagnanais na mailigtas ang anak. Sa pagkakita ko sa kanyang mukha nung gabing iyon, may liwanag na ibang-iba sa paningin niya. May ngit-ngit, may pag-asa, at may takot na nag-uunahan sa pangako ng Ama. Hindi kami naging perpekto sa mga susunod na araw. Nagkaroon ng pagkakataon na naglaan kami ng oras para mag-usap sa isa't isa, magbahagi ng pagkain, magbigay ng payo, at magtulungan sa pagtanod sa gabi. Kinuha ni Merly ang responsibilidad na puntahan ang iba pang nakikitang ebidensya. Isang umaga, naglakad siya ng tahimik sa gilid ng bakuran ni Lando. Binalot ang mukha niya ng karayom at tila dahil hindi niya gustong makita ng iba na nag-iimbestiga siya. Nakita niya ang isang maliit na hukay na puno ng mga nalalantad na buto ng maliit na hayop, hindi higit sa mga pirasong buto ng maya o daga. May bahid ng itim sa lupa na hindi namin maintindihan. Nakatayo siya at tumingin ng malalim, saka sumigaw ng halos hindi marinig. Nakita niyo ba, may pinagtaguan siya sa ilalim ng puno. Ang mga kapitbahay agad na nagtipon-tipon, ngunit si Merly ang tumahimik at sumilip sa paligid. Hindi yan simpleng kalansay ng hayop, sabi niya sa amin na parang nag-iingat, parang may pag-uugali na ipinapalaganap dito, at ang paraan ng pagkakain ay hindi basta-basta. Hindi niya ipiniliwanag ang paraan, hindi niya kailangang gawin iyon, pero ramdam namin ang bigat ng kanyang sinabi.
Muling nagtipon kami ng gabi para pag-usapan ang aming gagawin. Nagkagulo sa hangin ang aming mga tanong at sinubukan naming bumuo ng plano. Ngunit isang bagay ang malinaw sa amin. Hindi kami susuko sa paghahanap ng katotohanan. Hindi rin kami lulusot sa agos ng galit ng komunidad. Handa kaming humarap kahit sa sariling panganib basta't mapawi ang pasakit ni Katie at ng pamilya ni Randy. Lumipas ang ilang araw at unti-unti napupuno ang aming mga ulo ng mga posibilidad. May isang kapitan ng barangay na nagsabi na dapat na raw naming tawagan ng pulis, isang akbang na nakaka-relief sa ilan. Ngunit alam naming kayang dalhin ng pulis ang mga bagay sa ibang direksyon, magpapalaganap ng chismis, magdudulot ng takot na mas lalong magpapalalim ng pagkakawalay. Sa bandang huli, ang pulis ay dumating at nagtanong, ngulit hindi niya sinabing mayroon siyang solusyon sa mga kakaibang pangyayari. Kayo ang nakatira dito. Sabi niya, kayo ang magpasya. Ang nasabing linya ay parang tawag sa amin na huwag basta-basta magbabaya o magpadala sa emosyon. Isang gabi na may kumukulong hangin ang nagdala ng kakaibang kaganapan. Nagtungo kami sa baguran, handang-handa na sa posibleng pakikipagharap. Marunong na kaming magbantay ng katahimikan at mag-usisa ng hindi nagpapaiksi ng galaw. Hindi kami nagsuot ng anumang bagay na magpapakita ng pagsaludo sa sinumang mandaraya. Ang buwan ay medyo bilog at ang lampara sa kalsada ay hindi nagliliwanag ng matindi. Paglapit namin sa maliit na bakuran, nakita namin si Lando na nakatayo sa pagitan ng mga kahoy na palo. May isang itim na subot sa kanyang mga kamay. May mga anino sa paligid na parang sumusunod sa bawat kilos niya. Hindi na kami nagdalawang isip. Lumabas kami at nag-ikot ng tahimik. Nang mapansin niya kami, medyo napalunok ang kanyang lalamunan at may kakaibang tingin sa mata. Hindi siya agad tumakbo. Sa halip, tumayo siya nang nakadapa ang katawan at tumingin sa amin na para bang may iniimbak na lihim. Bakit ninyo ako hinahanap? Usisa niya ng diretsyo. May tunog ng ulan sa malayong pader ng bahay niya at ang mga dahon ay kumakaluskos. Wala akong gilawang mali. Si Randy ang unang lumapit at ang kanyang tinig ay may damdamin na hindi basta-basta. Kung wala kang ginawa, bakit may mga bagay na nakita namin sa bakuran mo? Bakit may mga ibon na tila hindi sumusunod sa sarili nilang kalooban? Bakit lumalabas ang mga insekto sa loob ng bahay namin? Nagkatinginan kami at sa sandaling iyon ay naramdaman kong may lumubog sa aking dibdib. Isang malalim na pag-uunawa na ang mga bagay ay hindi lang basta pangyayari. Ngunit bago kami makapagdinig ng higit pa, tumawa si Lando ng maiksi at bigla. Ang kanyang pagtawa ay parang may hawak na apoy, mainit at nakakahawa. Ako, bakit ako? Sabi niya at ang mga salitang iyon ay hindi hungkag. May nag-ingay sa paligid, mga langaw na dumaan sa aming muka at para bang tumugon ang hangin sa kanyang tawa. May mga ninuno ako na nagbigay ng mga bagay na hindi niya matatanggap. Kung ako man ay may ginawang masama, bakit niya? Bakit sa akin itinuturo? Hindi namin pinapansin ang kanyang mga paliwanag. Si Merle ang lumapit at humarap kay Lando ng mas malapit. Saan mo nakuha ang mga ito? Tanong niya ng mababa. Sino ang nagbibigay sa'yo? Kung may alagang naglilingkod sa'yo, sabihin mo, hindi kami nandito para magpasakit. Nandito kami para ilantad ang tunay. Tila nag-iba ang aura ni Lando. Humawak siya sa supot na dala at nagpakawala ng isang tunog na parang pag-iyak. Sa sandaling iyon ay parang may nag-ikot sa hangin. Maraming kumalat na langaw. Hindi ko ilalawan ng detalyado ang anyo ng mga langaw. Hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay ang reaksyon. Napalayo kami, huminga kami ng malagi at ang mga ipinakakitang bagay ay nagsimulang magpaikot-ikot sa paligid ni Lando. Narinig nyo, napasigaw si Tonyo at nagmistulang may maliit na pagsabog ng hangin. Ito na ang nirerespeto ng marami, ang mga gumagalaw na bagay. Hindi namin hahayaang masaktan ng bata, sigaw ni Randy at ang kanyang tinig ay may yungkot na humahaplos sa hangin. Kahit magkano pa ang ibibigay mo, kahit ano pang paglilinaw, hindi namin papayagan ang pamilya naming mawasak. Sa gitna ng sigalot, may dumating na isang pag-iyak ng isang tinig, si Aling Seyon. Nakarating siya sa dulo ng bakuran ni Lando. Naglalakad na parang may pagod, ngulit may determinasyon. Humarap siya kay Lando ng may luha sa kanyang mga mata. Huwag mong gawing kalaban ako dahil kailangan mong magtuturo ng kasalanan. Ani niya na para bang nag-aanyaya ng katahimikan.
Hindi ako ginawa para magsilbing palusot sa iyong galit. Tiningnan ko si Lando at nakita ko ang kakaibang pag-ikting sa kanyang muka. May pagkakabilib at may kakaibang takot na lumabas mula sa kanyang pagkatao. Nang tumingin siya kay Aling Sion, parang may lumabas na maliit na pag-urong sa kanyang mga balikat. May mga salita siyang hindi kanyang binitawan. At sa lumang paraan ng kanyang pagtingin, nakita ko ang katahimikan ng isang taong nagtatago. Nandyan siya, tanong ni Lando, at ang kanyang mata ay parang naglalaman ng iba pang mga anino. Saan siya? Sino siyang nagsabi? Hindi ko alam ang lahat ng detalye, sagot ni Aling Sion ng mahinahon. Pero alam ko ang sakit. Alam ko kung paano pumipintig ang puso ng tao kapag may lumabas na salitang di dapat salitain. Hindi mo maiiwasan ang karma sa loob ng puso mo. Kung may ginawa ka, harapin mo. Huwag mong gamitin ang aking pangalan. Hindi ko inaasahan ang kanyang sigaw. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko siyang tumindig bilang isang tao na hindi nagpapahintulot na gawin siyang palusot. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at ang ilan sa aming mga kapitbahay ay nagkaroon ng saktal na pagkamangha sa lakas na bigla siyang ipinakita. Ang baryo, na madalas ay napapaloob sa tsismis, ngayon ay napanganga sa isang bagong uri ng galaw. Ang gaon ng tao na umiiyak sa harap ng ibang tao. Ngunit hindi tumigil doon ang gabi. May nangyari na hindi inaasahan. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, naramdaman namin ang pagbabago sa hangin. Isang tunog na parang libong pakpak ang humipong sabay-sabay. Nagkatinginan kami at naalala ang mga pagkakataon na may maliit na kalasag ng insekto ang nagsasalakay sa amin. Hindi ito natural. Ang mga langaw ay dumami ng mabilis at tila sumusunod sa sentro ng galaw, si Lando. Hindi ito tila isang ordinaryong reaksyon. Mabilis ang kumalat ang mga langaw at nag-ikot sa paligid ni Lando na parang may sinasabing utos. Tiningnan niya ang mga langaw ng may simpleng bilang, may pagkontrol, may pag-aari. Ngunit may isang sandali, isang maliit ngunit malakas na sandali, na parang may nagkaroon ng balik-talik sa mga bagay. Ang mga langaw na dati ay sumusunod sa kanya ay tumingala at pumayag na sundan ang isang tinig na hindi niya kontrolado. Ang tinig ng kanilang sariling pagiging nilikha. Sumigaw sila Ando na hindi ko maintindihan ang wika ng kanyang tinig. May takot sa daliri niya at may pag-urong sa mga mata. Sa sinapit ng sandali iyon, nakita namin ang hindi inaasahang pagbabago. Unti-unting umiurong ang mga langaw patungo sa katawan nila Ando. Hindi na palabas sa kanya, kundi papunta. Hindi ko maipaliwanag ang kanyang itsura. Ang kanyang muka ay parang nag-iba. Hindi ko gustong maglarawan ng karahasan, kaya sasabihin ko lang na ang katawan niya ay tila natitinag at nawawala. Hindi, sigaw niya. At ang mga tulog ay parabang naglalaman ng kahinaan ng tao laban sa isang bagay na higit kaysa sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay napapako sa liig niya at parang may sinasabi siyang panalangin na hindi namin maintindihan. Hindi tumulong ang anumang salita namin. Ang ilang kapitbahay ay umatras, ang ilan ay nagdasal ng tahimik. Si Randy ay nakahawak sa ulo ni Goring na hindi makapaniwala. Sa maikling sandali, nagkaroon ng katahimikan. At sabay-sabay kaming tumingin kay Lando. Ang anyo niya ay hindi namin lubos maunawaan. Tila siya ay nagiging maliit. Tila unti-unting nawawala ang kanyang lakas at ang mga bagay na dati niyang inutos ay bumalik sa kanya. Hindi kami nagkaroon ng dangal na manindigan at magdesisyon. May parte ng amin na ayaw maniwala. May parte na nakaramdam ng hustisya. At may iba na natatakot na baka ang aming ginawa ay magbalik sa amin ng kapahamakan. Nang dumilim ang gabi, napuno ang bakuran ng malumanay na pag-iyak. Hindi ko mabigyang pangalan ang nangyari kay Lando. Hindi ko gagamitin ang mga salitang marahas o detalyado. Ang mahalaga ay ang kinalabasan. Hindi siya nagising ng bukas na tulad ng dati. May bakas ng kanyang paglisan. Ang kasalukuyang pagkakasunod-sunod ay hindi tungkol sa dugo, kundi tungkol sa isang misteryong nagbalik sa nagpapatuloy na pagkilos ng karma. Kinabukasan, nabalitaan namin na si Lando ay natagpuan ng isang kapitbahay. Hindi na tao ang kanyang anyo. Ang ilan ay nagsabing si raw ay tila wala ng lakas at nagkulay ang balat niya ng parang nangulubot na dahon.
Ang iba ay nagsabi na siya ay naglaho lamang, walang bakas. Hindi namin pinuntahan ang kanyang kalagayan ng masyado dahil may mga bakas ng pag-iingat. Ang baryo ay hindi dapat maging hukuman, ngulit ang pangyayari ay nag-ukit ng isang katotohanan. Ang baluktot na pag-ibig sa galit ay nagsisibol sa masama, at kung saan may masamang kalooban, doon ay madalas bumabalik ang masama. Paglaon, dumating ang panahon ng paghilom. Hindi magic ang nangyari. Hindi rin perpektong naglaho ang sakit sa isang iglap. Kinailangan ng pag-aalaga, ng pagpapasensya, at ng panalangin na hindi nagsisilbing recipe ng anumang ritual. Si Katie ay unti-unting nagkakaroon ng lakas. Diniagnose siya ng doktor nang dalhin namin siya sa bayan at ibinigay ang simpleng lunas para sa dehydrated at sa iba pang bagay. Ngulit may bahagi na hindi kayang ipaliwanag ng doktor. Ang mga gabi kung saan ang bata ay hindi na sumisigaw dahil tila wala na ang bumabalot sa kanya. Hindi namin sinasabing ang doktor ang nagligtas. Sinasabi ko lang na may proseso ang pag-ayos at hindi ito nabubuo ng isang bagay lamang. Nagtipon ang komunidad sa gitna ng tabing kalsada para pag-usapan ang pagkakamalian at paghingi ng tawad. Nang mag-umpisa ang pagtitipon, ang isa sa pinakamahirap na hakbang ay ang pagharap sa Aling Sion. Noon ay siya ang ninakaw ng mga akusasyon. Ngayon, siya ang inaabot ng aming mga kamay para magpaumanghin. Tila ang buong baryo ay nagkaroon ng galit at pagkahapi, mga bagay na hindi basta-basta makakalusot. Siguring na naging isa sa mga pinakaaktibong nag-akusa ay lumapit sa kanya ng may hindi matakbo na pagluha. Ate, ang paghinga niya na parang buntong hininga. Hindi ko inakala. Patawad. Si Aling Sion sa kanyang sariling paraan, tumayo at hinaplos ang mukha ni Guring. Hindi ako nag-away sa iyo dahil sa galit, sabi niya ng mababa. Kung ako man ang inakusahan ninyo ng hindi karapat-dapat, patawarin ninyo ako. Hindi ako gumawa ng sinuman ng masama. May malumanay na katahimikan sa paligid at ang mga mata ng mga tao ay napuno ng kakaibang pag-unawa. Doon nagsimula ang mahaba at mabagal na proseso ng paghilom. May mga araw na nagpupunglas pa rin si Guring sa kanyang nakaraang galit. Mga gabi na hindi mapakali ang kanyang kamay at mga araw na siya ay nanginginig pa rin sa pag-aalala para kay Katie. Ngulit hindi lang ang mga biktima ang nangangailangan ng paghilom. Kailangan ding humarap ang mga gumawa ng kasalanan, hindi upang itulak sila sa hukuman para sa karahasan, kundi upang kanilang makita ang sarili at magbago. Nagkita kami sa bahay ni Randy at doon nagkaroon ng tahimik na pag-uusap. Ang kanyang mata ay may kakaiba, mabigat, ngunit may pag-asa. Salamat, Martin. Sabi niya sa akin ng simpleng at puno ng emosyon. Hindi ko kayang sabihin kung ano ang ginawa mo para sa amin. Alam ko na maraming panganib ang ibebenta namin, pero may mga bagay na hindi dapat iwanan. Nakahawak ako sa kanyang balikat at napansin kong ang isang lalaki na dati ring puno ng takot ay unti-unting nabubuo ulit. At si Aling Sion, hindi siya naging bida na walang kasalanan. Nahadlangan din siya ng sakit ng buhay, mga alituntunin ng lipunan na minsang humahadlang sa pag-ibig. Ngunit sa pag-uusap namin, umamin siya na may mga pagkakataon na siya mismo ay nagkulang sa pag-akay sa tamang panig. Kung may nagkamali ako noon, sabi niya, hiling ko na patawarin ninyo ako. Hindi ko nais na maging dahilan ng pagkawasak ng isang pamilya. Sa gitna ng mga paghingi ng tawad, may mga tao ring hindi mabilis magpatawad. Ito rin ang natural. Hindi mo pwedeng i-press ang pag-ibig o ang pag-ibayo ng loob ng tao. Kailangan itong dahan-dahan. Ngunit may mga pagbago. Si Tonyo at Lila ay nag-volunteer na mag-alaga ng maliit na hardin para sa pamilya ni Randy. Ang kapitbahan na dating mabilis mag-akusa ay tumulong sa pag-alalay sa pagpunta nila sa doktor at mga munting gawain na naglalagay ng pag-asa sa mga umuusbong na araw. Habang ang baryo ay dahan-dahan bumabangon, napagtanto ko na ang karma na aming naranasan ay hindi simpleng parusa. Ito ay parang salamin na nagpakita ng kabuuan. May mga taong lumalagbas sa kanilang kapangyarihan
at ginagamit ang natatagong galit nila para saktan ng iba. May mga biktima na nagdurusa at nangangailangan ng tulong. At may mga komunidad na kailangang magpakatatag at magpakumbaba para maghilom. Hindi ako nagsasalita ng metaphysical na teorya. Nagsasalita ako ng totoong damdamin, mga tao na nasaktan at mga tao na nagkamali. Pinili namin na huwag magpalaganap ng galit. Hindi kami lumaban sa dugo ng karahasan. Sa halip, pinili naming itaas ang mga kamay para maghanap ng paraan upang maghilom ang bawat isa. May mga pagkakataon na si Merle ay umupo sa gilid ni Katie at nagkwento ng mga payak na kwento ng kabayo at ng palay. Si Goring ay nagluto ng simpleng sopas na paborito ng bata. At ako, sa aking maliit na paraan, ay sumasama sa kanila sa pag-ani kapag mayroon kaming panahon. May mga gabi na ako'y nag-iisip tungkol sa pagbabago ng lahat. Noon ang baryo namin ay puno ng pagiging walang sipag, mga alituntunin na hindi nagbubunga ng kabutihan. Ngunit matapos ang lahat ng nangyari, parang nagkaroon kami ng muling pag-asa. Ang maliit na dila ng lumang tsismis ay napalitan ng mga bagong tanong. Paano kami higit na magpapatatag na huwag magpalala ng sakit ng isa't isa? Paano namin aalalayan ang mga mahina at magtataguyod ng isang kapwa na hindi agad naghuhusga? Isang araw, lumapit sa akin si Aling Sion nang may dalang palanggana ng tuba at ilang prutas. Martin, simula niya nang may katatagan sa boses. Hindi ko alam kung paano kami magkakabigay buhay na muli. Pero sana, ipagpatuloy ninyo ang pagiging ilaw sa amin. Huwag ninyo kaming kalilimutan. Humawak ako sa kanyang kamay at naramdaman kong ang kanyang balat ay malamig pa rin, ngunit may init ng pagpapasensya. Hindi kami mawawala. Sagot ko, hindi natin kailangang maging perpekto, kailangan lang nating maging totoo. Nagdaan ang mga buwan, si Katie ay gumaling ng dahan-dahan, hindi agad na lubos, ngulit may makabuluhang pagbuti. Naglalakad siya sa tabing kalsada, naglalaro ng bola, at ang kanyang tawa ay muling pumupuno sa aming tahimik na kanto. Si Randy at si Goring ay muling naglatag ng plano para sa maliit nilang taniman, at may mga araw na nakikita ko silang magkasalo at magpasaring ng biro, parang dati. Ngulit ang mga tanda ng nangyari ay nananatili, mga kwento sa tabi ng kalsada, mga awit sa gabi na may bahid ng pag-aalala. Isang hapon, nagtipon ang buong baryo sa harap ng simbahan para magpasalamat. Hindi ito isang malaking seremonya. Simple lang, mga tao na naglalakad, nagsisigaw ng pasasalamat at may mga luha sa mata. Lumapit ako sa gitna at nakinig sa mga kwento ng bawat isa. May nagpasalamat dahil nag-ayos ang kanilang relasyon. May nagbigay ng regalo para kay Katie at may nag-amin ng kasalanan at humingi ng tawad. Para sa akin, yon ang totoong liwanag. Hindi ang pagbabalik ng nakaraan, kundi ang pagbuo ng bagong panimula. Sa sandaling iyon, naalala ko ang sinabi ni Merle noon, karma ay darating, pero hindi sa paraang tayo ang magiging hukom. Hindi siya nagkamali. Ang karma na dumating sa amin ay hindi kailanmang naging dahilan para kaming maging mabangis. Bagkus, ito ay paalala na sa sandali ng paghihirapan may pagkakataon ding magtulungan. May mga tao na nagkamali at kailangan lang magbago. May mga biktima na nasaktan at dapat bigyan ng tulong. Ang baryo namin ay hindi perpekto, ngunit nagkaroon ng pagkakataon na maging mas maunawain. Hindi ko nililimot ang mukha ni Lando. Hindi ang larawan na sinasadyang gawing bangungot, kundi ang isang mukha na minsang nagdesisyon magdala ng galit. May mga nagtatanong kung nararapat ba siyang patawarin. Hindi ako makapagsabi para sa lahat. Ang alam ko lang, ang hatol ng baryo ay hindi na nag-ugat sa paghahangad ng paghihiganti. Inayos namin ang mga bagay sa abot ng aming makakaya. May nag-alalay sa pabilyang nawala ang trabaho, may tumulong sa pagbenta ng ani at may naglaan ng ilang buwis upang makapagpagamot ng mga kinakailangang gamot para kay Katie. Sa mga huling buwan, madalas akong nakaupo sa harap ng aking kubo at nag-iisip. Ang mga lumang kalapit na dati ay hindi na ako nililibak ng sobrang katiwalian. Sa halip, ako ay tinatanong kung kumusta ang aking pamilya at kung nakakatulong pa ako sa pag-angkat ng ani. Sa bawat tanong, natutunan kong mas mahalaga ang pag-ibig kaysa sa pansariling kalayaan ng mag-akusa.
Bago ako tapusin ang aking sariling paglalakbay sa kwento na ito, nais kong ibahagi ang isa pang bahagi. Hindi lahat ng karma ay paghihiganti. Minsan, ang karma ay paraan ng pagbabalik ng katotohanan para sa pagbabago. Hindi pareho ang pagbayad at pagbabago. Kung ang isang tao ay nagdulot ng sakit dahil sa kanyang sariling kapangyarihan o pansariling galit, may karapatan ang komunidad na humiling ng katarungan. Hindi man ito laging journal o sibil, pero dapat may paraan para hindi na mauulit ang pangyayari. Ngunit sa kabilang banda, ang komunidad ay may obligasyon ding magbigay ng daan para sa pagbabago. Hindi magmamalupit, kundi magpatuloy sa pag-ibig at pagtulong. Sa pagtatapos ng lahat ng ito, ang baryo namin ay nagbagong anyo. Hindi perpekto ngunit may mas matibay na pinag-isa. May mga araw pa ring dumating ang takot na parang maliliit na hangin, ngunit ngayon ay may mga kamay na mabilis na humahawak at nagbibigay ng suporta. Si Katie ay lumalaki at naglalaro na ulit sa liwanag ng araw. Si Randy at si Goring ay nagbabalik ng pag-asa sa kanilang tahanan. At ako ay naglakad na mas may pag-asa. Natutunan kong hindi agad mag-akusa, natutunan kong magtanong, at higit sa lahat, natutunan kong magbigay ng pagkakataon. Kung may natutunan kayong isang bagay sa aming kwento, sana ay ito. Ang salita at galit ay may kasunod na epekto. Ang ating mga aksyon ay humahantong sa mga resulta na minsan ay hindi natin inaasahan. Ang paghingi ng tawad at ang pagbibigay ng pagkakataon para sa paghilom ay hindi tanda ng kahinaan kundi ng pagkatao. Huwag natin hayaang ang takot ang maghari sa atin. Sa halip, hayaang ang habak ang maging gabay. Kung ang kwento ng aming baryo ay tumimo sa inyo, kung may karanasan kayong nais ibahagi o tanong na gustong itanong, iwanan ninyo ito sa comments at mag-subscribe sa channel para makatanggap pa ng iba pang tunay na kwento mula sa iba pang sulok ng bansa. Maraming salamat sa pakikinig, sa oras na ginugol ninyo, sa pagtitiwalang ibinigay ninyo sa akin na magbahagi ng kwento, at sa pagnanais ninyo na unawain ang kabuuan ng ating pagkatao. Hanggang sa muli, ingat kayo at pagpalain ng kapayapaan ang inyong mga tahanan.